ano man po ang lumalabas sa bibig niya, ay kailangan pinag-iisipan muna ng husto at hindi pa dalos-dalos. Nagiging policy yan and official statement. Para sa isang pinuno ng bansa, ang mga binitawang salita ni Pangulong Duterte laban kay US President Barack Obama. Ayon po yan sa isang political analyst. Sabi naman ng ilang senador, naintindihan nila ang punto ng ating Pangulo. Pero kailangan niya pa rin daw matuto ng konting diplomasya. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ang Amerika ang sinasabing pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Pero maging ang Pangulo nito nakatikim ng banat mula kay Pangulong Duterte. Wala kang pakialam sa kanya. Who is he? Don't just throw away questions and statements. Mumurahin kita dyan sa forum na yan. Ang sinabi ni Duterte agad naging laman ng balita sa Amerika at sa iba pang bansa. Ayon sa political analyst na si Dr. Edna Co, nauunawaan niya ang punto ni Duterte na hindi dapat maging sunod-sunuran ang Pilipinas sa ibang bansa. Pero hindi raw nararapat ang maanghang na salita mula kay Duterte. Yung Pangulo ay hindi lamang isang malaking mayor ng Pilipinas, kung hindi, siya ay nagre-represent mismo ng kabuuan ng Pilipinas at dahil dito, siya ay isang statesman. Ikaw yung kinatawan ng buong bansa. Naunawaan din daw ni Ko ang punto ni Duterte na hindi dapat manghimasok ang ibang bansa sa mga usapin sa ating bansa. Pero ang extrajudicial killing at karapatang pantao ay matuturing na global issue. Kung magkaroon ng sinasabing loss of confidence, yung tumabang ang pakikitungo, ay maaari ding mas maingat ang ibang bansa sa pakikitungo sa atin, lalong-lalo na doon sa usapin ng trade, na gusto sana natin mapangalagaan ito, no? Sa ekonomiya, kahit na sa tourism. Hindi rin daw nababahala ang political analyst na si Professor Richard Heydarian para sa epekto ng nangyaring ito sa relasyon ng Pilipinas at Amerika. Matagal at malalim na raw ang pinagdaanan ng Amerika at Pilipinas. May punto naman daw si Duterte. Kailangan nga lang mahasa pa sa diplomasya. Pangulong Duterte should learn how to strike a balance between his domestic political conviction and agenda on one hand, at saka yung kahalagahan ng ating relasyon sa mga ating aliado katulad ng US. Iba-iba naman ang opinyon ng mga senador. Nasingitan ng presidente natin ng curse words yung kanyang sinabi. He was not really cursing any particular individual. So I don't think this will have any long-lasting or serious consequences in Philippine-US relations. You should look at the intent of the individual. To me, he is very sincere of eradicating the drug problem. Ngayong araw dapat magaganap ang pulong ni Pangulong Duterte at US President Barack Obama sa pagsisimula ng ASEAN Summit dito sa Laos. Pero ang pulong kinansila ng Amerika matapos mabalitaan ang mga pahayag kahapon ni Duterte laban kay Obama bago siya nagtungo sa Laos. Natanong kasi si Duterte sa kanyang pre-departure press conference ano raw ang isasagot niya kung tanungin siya ng kapwa world leader sa issue ng extrajudicial killings kabilang si US President Barack Obama. I do not respond to anybody but to the people of the Republic of the Philippines. Wala kang pakialam sa kanya. Who is he? I am a president of a sovereign state and we have long ceased to be a colony. I do not have any master except the Filipino people. Nobody but nobody. You must be respectful. Do not just throw away questions and statements. Murahin kita dyan sa forum na yan. Pero ani Duterte, hindi naman daw siya naghahanap ng away. I do not want to pick a quarrel with Obama, but certainly I would not appear to be beholden to anybody. I do not accept that proposition that anybody is superior than me. We're supposed to be equal there. My country might be small, hardly keeping up with the economic problems, but I will not allow myself insultin mo yung Pilipino. Si Obama na nasa China pa kagabi para sa G20 Summit natanong sa mga sinabing ito ni Duterte. He said in a very colorful way that that you better not bring this up, and I'm wondering
Are you committed to raising this with President Duterte? And are you concerned that meeting him legitimizes his approach on this issue? I just heard about some of this, but I have seen some of those colorful statements in the past. And so clearly he's a colorful guy. The Filipino people are some of our closest friends and allies. And the Philippines is a treaty ally of ours. But I always want to make sure that if I'm having a meeting that it's actually productive and we're getting something done. Sa mga susunod na pananalita ni Obama, malinaw ang posisyon ng Amerika tungkol sa mga hakbang ng gobyernong Duterte sa pagsugpo sa problema sa droga. We will always assert the need to have due process and to engage in that fight against drugs in a way that's consistent with basic international norms. And so undoubtedly, if and when we have a meeting, that this is something that's going to be brought up. And my expectation, my hope is that it could be dealt with constructively. The issues of how we approach fighting crime and drug trafficking is a serious one for all of us. And we've got to do it the right way. Pagsapit ng madaling araw kanina, inanunsyo ng kampo ni Obama na kansilado na ang pulong nila ni Duterte. Pambihira raw naggawin ng isang Pangulo ng Amerika na magkansila ng pulong sa isang world leader. Huling nangyari yan noong 2013 nang kansilahin ni Obama ang pulong nila ni Russian President Vladimir Putin dahil sa pagbibigay nito ng asylum kay Edward Snowden na nag-leak ng mga secret document ng State Department. Ilang oras matapos ang anunsyo ng Obama camp, hinarap ng communications group ng Pangulo ang foreign media dito sa Laos. The statement from the President Rodrigo Roa Duterte. The meeting between the United States and the Philippines has been mutually agreed upon to be moved to a later date. While the immediate cause was my strong comments to certain press questions that elicited concern and distress, we also regret it came across as a personal attack on the U.S. President. Our primary intention is to chart an independent foreign policy while promoting closer ties with all nations, especially the U.S., with which we have had a long-standing partnership. Hindi man natuloy ang bilateral meeting nila ni Obama, naging abala ang maghapon ng Pangulo sa pagdalo sa opening ceremony ng ASEAN Leaders Summit kung saan nakasama niya ang 10 mga lider sa Timog Silangang Asya. 3 bilateral meeting din ang kanyang dinaluhan, kabilang ang pakikipag-usap sa lider ng Singapore at Vietnam, pati na sa Japan na tulad ng Amerika ay strategic partner ng Pilipinas. Sinabi pa ni Prime Minister Shinzo Abe na nagagalak siyang makita ang Pangulo na popular din daw sa Japan. Nakiramay din si Abe sa mga biktima ng pagsabog sa Davao City. 4 na araw matapos ang malagim na pagsabog sa Luzon, Davao, bomb scare naman ang bumulabog sa isang paaralan dyan sa inyo sa Davao. Nakatutok live sa Davao si Chino Gaston. Chino? Mike, nabulabog ng bomb scare ang Santa Ana Central Elementary School at iba pang mga campuses dito sa downtown Davao City area ngayong hapon. Ilang araw matapos ang madugong pagsabog dito sa Rojas Night Market. Nagmamadaling umalis sa mga magulang na ito, bit-bit ang kanilang mga anak mula sa Santa Ana Central Elementary School sa downtown Davao City. Matapos kumalat ang balitang may sumabog daw na bomba sa loob ng paaralan dakong alas 3 ng hapon. Ano ba sinasabi? Hinahanap ko. Sabi Manila, may bomba daw pumutok. Ano sinabi? Ano ba sabi sila? Mayroon diyang bomba daw. Agad sinecure ng PNP Bomb Squad at mga sundalo ng Task Force Davao ang lugar. Isa-isang pinasok ang mga silid-aralan ng mga bomb sniffing dog. Pero wala namang nahanap na bomba. May isang tao lang pumunta muna. Pumunta na siya. Man, may bomba. Asa? Sa main? Asang main? Uy, kaluis ginoo, wala may nibuto. Diyos ko, kahadlok pa, ana. Tapos ginoo, wala mong pinibuto. So, parang nagpanik lang talaga. Nagpanik lang. Hearsay. Ngayon talaga, nag-stampede na talaga. Tinulak na talaga nila ang gate. Kapit na mga gawasan. Mga mama, mga parents. Nangyari ang bomb scare sa gitna ng pagsisikap ng lokal na pamahalaan ng Davao na ibalik sa normal ang takbo ng buhay at kalakalan sa lungsod. Pero ang mga namatayan sa pagsabog, pilit na iniintindi ang nangyari. Si Edmond Arellano, balak mag-resign sa trabaho bilang security guard at pumasok sa militar para raw maipaghiganti ang namatay na asawa
na si Maria Luz. Gusto ko talaga sir makaganti sa mga gumagawa nito sir. Para maiganti ko yung asawa ko sir. Kahit wala pong bayan sir. Hindi pa raw naiintindihan ng kanilang 3 anak na wala na si Mary Luz. Hindi pa sir, bata pa sir. Kanya masakit sir eh. Kaya yung saya po mo mata ni mama, mga unami, pukawan ninyo na. Galit din ang ina ni Mercy Basilisco. Ang kinakasama ni Mercy nasa ospital pa rin. Gusto ko makikita sila. Kakatayin. Si Dennis Larida hindi alam kung paano magsisimulang muli. Namatay ang asawa niyang si Melanie Faith at 12 taong gulang na anak na si Daniel Josh. Nagbabamasahe raw si Melanie Faith nang maganap ang pagsabog, katabi raw nito ang kanyang anak. Mailang metro raw ang layo niya sa mga ito. Sabi niya, hindi ako makahinga, daddy. Na-collapse kaagad siya. Sabi na kaagad ng doktor na naman, sir, naghinto na yung tibok ng puso ni Mrs. So, dok, sabi ko, tulungan mo pa rin siya. After 3 minutes na naman, sabi niya, sir, wala nang tibok ang puso talaga ng asawa mo. Hindi ko na sila makita, hindi ko na sila mahag. Iglang-iglang.